Alam niyo mga boss, kami ho, wag ho kayo magtangkang sasabihin, paano ba naging commercial yan ni Bitag Live, siga na rin, siga yan. Simple lang naman ho, kung wala ho kayong issue, pwede ho kayo maglagay sa amin ng inyong commercial. Wag na ho kayo magpahiwatig na gusto nyong maglagay ng commercial kasi ng television advertisement kasi may issue sa inyo eh. Eto na naman eh. Masya-shock ho kayo dito ho sa Shawarma Shack. Ano ho ba yung Shawarma Shack mga boss? Ito ho yung paborito niyong shawarma. Abay, kami ho una sa lahat, hindi ho kami anti-business. We support business. Every single business sa loob ng sinasabing komunidad o sa bansa. Nakakatulong ho sa ekonomiya ho natin yan. Nagbibigay ho yan ng empleo sa mga komunidad na kung saan naninirahan ho yung mga kababayan ho natin yan. Paano naman, eto naman ang responsibilidad, pananagutan ho ng sinasabing negosyo, kabuuan sa bansa o di naman kasi sa komunidad. Ano ho yung kanilang responsibilidad? Abay, malaki. Kaya nga ho sila social responsibility, pananagutan. Na sigurado yan, pananagutan, at yan sigurado ay tiyak yung mga tao na yung kanilang kinakain, hindi ho magdudulot ng sinasabing pinsala sa kanilang kalusugan. Sa pinapasok nila sa kanilang bibig yung mga pagkain yan, tulad ho ng shawarma. Ngayon mga boss, bakit ho tayo madiin? Ayaw ho namin kasing sasabihin ninyo sa shawarma, paano ba maglagay ng advertisement television commercial yung may-ari? Simple lang naman eh. Pwede naman ho kayo maglagay ng commercial sa amin dito, pero hindi nyo na ho dapat kaming i-text parang magpapahiwatig kayo na gusto nyo maglagay kasi may issue sa inyo. Ngayon, una, nagiging responsable ho tayo rito. May issue sa inyo. Ano bang issue sa inyo? May history na kayo sa amin. Ito ho, mag-iingat ho kayo sa mga kinakain ho ninyo kasi ang sinasabi ho natin, hindi naman ho tayo anti-business. Lalo-lalo na yung mga malalaking kumpanya na may mga franchise na ho dyan, yung mga franchisee, mag-iingat ho kayo. Ito ho yung una, gusto ho namin makita ninyo. Ito ho yung first strike. Unang issue ho sa Shawarma Shack na kung saan kilala nyo ho yung mga kanilang endorser. Wala naman hong kinalaman ng mga endorser, posing lang ho yan. Nakikita nyo ho. Ito ho yung first strike. Ito ho'y makikita nyo sa YouTube na TV para maintindihan nyo sa Bitag Live, sa Bitag Official. First strike ho mga boss sa loob ng dugyot na kusina. Part 1, reklamo ng mga dating empleyado kung anong kadugyutan sa loob ng Shawarma Shack. Sila ho may sabi yan, nag-imbestiga ho tayo. Yun hong sinasabi ho yan, yung sa first strike na yan, nagkaroon ho agad ng sinasabing ito'y response or sagot mula ho sa may-ari. Sila ho, yung kasamang lawyer at ang mga anak, ayan ho, nandyan, nag-interview ho tayo rito. Ngayon, yung kanilang sagot, mga boss, ay nararespeto ho namin. Kaya lang nagkaroon ho ng second strike, mga boss. Yung second strike, mga boss, eto na naman. Shawarma Shack, nabitag na naman. Sino mga nagre-reklamo? Yung mga franchisee ho mismo. Ano ho yung mga franchisee ito? Sila ho mismo may reklamo sa paggawaan ho mismo sa factory. Sinasabi ho nila, mas magandang balikan ho natin kasi may third strike ho ngayon ang shawarma. Kaya lang, balikan ho muna natin para maintindihan ho ninyo, kami hindi ho nakakalimot, wag ho kaming, kumbaga parang susuhulan ng commercial, hindi ho puubra sa amin yan. Kahit na milyones ang bibigay nyo, kung may issue sa inyo, masisira pangalan ho namin. Kami ho balanse, gawin nyo lang, ituwid nyo lang yung inyong ginagawa, kaya lang nauulit eh. Eto ho, balikan ho natin. Second strike, ang mga nagre-reklamo, yung mismo mga franchisee. Ano ho yun? Pakinggan, panoorin. Ano ang matutulong ko sa iyo? Hindi ko na po alam ang gagawin ko kasi ilang beses na rin po kasi ako nagsusumbong sa kanila kung anong gagawin namin. Hindi naman din nila pinapalitan yung mga sira. Kailan ka nakatanggap ng mga unang sumbong? Anong mga buwan yung... Mga September, October, mga ganun. So in other words, nauna pa to kaysa doon sa expose namin. September, October, may mga ganitong issue na. Opo, meron na po. Ano pang mga nakikita ninyo sa loob ng Shawarma Shack na sinasabi nyo? Maasim po. Ito po yung sira. Beef po. Beef shawarma. Yung bang nasira na to, sinauli ninyo? Opo. Sinuri nyo ba? Opo. Tinignan Sinuli nyo? po ng tao ko. Alright, next. Ito po, nangat-ngat po ng kente namin. Balat ng wire na maliit na bilog.
Nakaabot ba ito sa management? Apo, sinesend ko po sa alright. kanila So, doon na lahat. yan. Foreign matter. Itong isa, ano to? Ito po yung langaw. Yung mismo mga customer niya pumupunta, nagsasabi, ba't may bangaw? Opo. Okay, ano naman to? Yung inamag po na pita na kadi-deliver lang po noon, inamag po agad. Anong petsa naman to? August, mga gano'n. So, nauna August, pa tong reklamo na to kaysa in-expose namin yung shawarma noon. August to. Kami, naglabas lang sa bitag ng November. Saan ba nanggagaling supply nyo? Sa Manila? Doon? Manila po. Doon So, po mismo sa dinadala? Tandang Sora. Sa Tandansora. So, nadatanggap nyo sa Isabela? Opo. Dinideliver to? Meron warehouse ba ron? Doon dinideliver po sa house ko, diretso sa chiller. Chiller. Alright, sarado ba lahat yung mga naka-plastic? Opo. Anong hakbang na ginawa mo nung makita mo yung foreign Sinend ko object? po yan sa sa management, sa shawarma po. Shawarma Saan? shop. Saan shawarma? Sa office po. Dito sa Quezon City? Opo. Ano ba ang situations pag may nakita kayo mga foreign object at dumi? Do you report diretso Yes sa po. shawarma? Direct po. Isa ba yan sa mga control measures Opo. na dapat magano? Opo. Pag pinadadala nyo yung mga sinasabing complaint yun, actionan ba or something or Hindi hindi? po. Lagi pong sinasabi under investigation, under investigation. Ito yun, Hindi pa January. kami- Opo. Lahat Eh, po. February tayo, wala pa rin hakbang. Wala pa po. This person is legit. Ito hong pinakita ho namin, file ho namin to second strike na ho yan. Ang magrereklamo ho mismo yung mga franchisee ho nila sa kanilang pinatatawag na atensyon sa shawarma shop. Ngayon, hindi ho kami anti-business. Let me begin. We support any business, small or big, as long as you're responsible, as long as you know exactly the social responsibility, moral responsibility, and legal responsibility. Hindi ho ako nangangaral ho rito. By importanteng naintindihan nyo ho. Ngayon mga boss, bakit ho natin pinag-uusapan kahapon ho? As a matter of fact, ng last week, hindi pa man ho dumarating ang reklamo ho sa amin, abay, pinutakti na ho kami na mga ito'y tawag at saka text, hindi lang ho dyan. Pati ho mismo may nasa factory ng shawarma na gusto makipag-ugnayan, patutunayan daw nila. Anong patatunan niyo? Wala pa kaming formal na tanggap na reklamo. Kaya nung natanggap na ho namin, nag-imbestiga na ho kami, dalawang pamilya ho. Nanay, anak na lalaki at yung girlfriend kasama sa bahay. And then yung isa naman, mag-asawa. Ano hong dinulot? Abay hoy, ibay. Shawarma ho, food poisoning. Tingnan niyo ho itong nangyari dito. Sa Marilao, SM, Bulacan, Marilao. Sinaraho nila ang shawarma shack doon kasi nagdulot ho ng food poisoning sa komunidad na mahigit ho 200 katao nakadali ho. Yan ho na ospital. Yan ho yung mga pamilya nakita ho. Yan ho at may mga doktor pa ho. Ano hong sinabi ng doktor sa isang ospital? Oh, na naman. Ibig sabihin, pareho rin yun mga na-confine doon. So, ano ho naging problema ho rito mga boss? Ayan ho. Ngayon, sinasabi ho natin, hindi ho paninira. Ay, first, the second, and this is the third strike. The first strike, yung mga empleyado mismo sa loob ng paggawaan ng shawarma. Kung nakikita niyo ho, no offense meant, we're just telling the truth. Kasi kami ho'y public service. Ngayon, pumunta ho sila sa ibang network, wala ho kaming pakialam kung gaano kalaking network, babalita lang ho kayo. Kami ho, pag pinuntahan, nirereklamo, abay, tatayo ho kami, taalin ho namin sa ngalan ng katotohanan. May responsibilidad ho tayo sa lipunan. Kapag ito yung sinasabing pananagutan, siguraduhin ho natin lahat ng mga franchisee natin, lahat ng mga supply natin, lahat yan, iyon ang sinasabing organization. Ngayon, hindi lang ho dyan, may legal responsibility. Paano ho yung mga na-ospital? Ang dami ho. At pagkatapos lumapit ho sa amin, pamilya. Yan ho'y in-air na namin kahapon at lalabas ho yan. Nakausap po natin yung abogado nila kahapon, mga bossing. Ngayon, ang abogado nila, attorney Nicanor, Rosario Nicanor, at yung sinasabi niya, sila daw ho'y biktima. Holy cow! Holy ka! Bakit? Bakit kayo naging biktima? Alam ko nang ibig sabihin. Dahil abay, dorobo raw ho siguro yung franchisee nila na kaya sinara nila sa SM Marilao. Matapos ho magdulot ng sinasabing ito'y pinsala tulad ho ng food poisoning. Ano hong reklamo?
Sabay-sabay ho yung mga kain, yung mga araw na yon, iisa ho yung supply, sila ho mismong umamin, eto ho mismong abogado, sa bibig na ho mismo ng abogado nila, si Attorney Nicanor, ang sinabi, Mr. Tulfo, we're also a victim here. Mapapanood ho, paano kayo naging biktima, Attorney? Sabihin nyo, dahil niloko kayo, dorobo yung inyong franchisee. Hindi ba sa yung unang part, strike 2, mga franchisee niyo nagrereklamo, hindi kayo nakikinig, hindi napaprocess yung reklamo, kaya yan, panis, abay sira, may wire, bangaw, maasim, panis. So, magkukos talaga yan ang sinasabi nating food poisoning. Yung una naman, bago nangyari yan, sa loob ng dugyot na paggawaan mismo, ayan o, bangaw, mismo pinakita sa amin yung mga empleyado sa loob. Abay, 2 years ago pa yan, mga boss, 2021, 2020, 2019, 2018, pumunta na ho rito yung may-ari. Kami ho nung araw na intindihan ho namin, kaya lang dito sa pinsalang dulot ho nito, panagutan niyo ho yan. Hindi ho po pwedeng sabihin, biktima kayo. Naglagay ho kayo ng franchise, meron ho kayong accountability sa inyong mga pinagsisilbihan, sa inyong mga customer, yun ang accountability niyan, kung ano mang pinsala may dudulot niyan, gawa nga ho ng kapabayaan ng inyong franchisee. Sagip na ho kayo. Saan ho ba sila kumukuha ng supply? Hindi ho ba sa inyo? Alam nga ba, ang sabi nitong ni attorney, hindi kasi yung kanilang beef, ibang pinagkukunan. Ganon. Yung kanilang sauce, iba rin pagkukunan. Ganon. So, ibig sabihin, nagpa-franchise sila, gamit-gamit ang inyong pangalan, pero hindi kumukuha ng mga supply sa inyong commissary. Now, doon sa commissary ninyo, ibig sabihin yan, yung inyong sistema, pangit. Bakit ko pangit? Kasi mahina ang komunikasyon ninyo. Mahina yung control measures ninyo sa mga franchisee ninyo. Na pag nakita niyo yung franchisee ninyo, matagal na hindi nag-o-order sa inyo, nagsasariling sikap yan. Hindi sariling sikap ni John Paredes. Iba ba yun? Ibig sabihin, dumidiskarte na. Kumukuha na sila ng mga karneng hindi na talaga na-process sa inyong manufacturing. So nakita siguro ng mga franchisee ang kahinaan ninyo. Kaya gumawa na sila ng diskarte at yung nga, diskarte, aksidente. Naku, Sus Mariosep. Ang dami hong na food poison dito ho sa kanilang mga shawarma. Iisang ka lang sinasabi, may medical records, kung nagpa-lab test ho sila. Kaya ang sa atin lamang dito, kapag ganitong nangyari, alam niyo ho, Attorney Nicanor, kung sakaling kayo nanunod sa amin, legal counsel for shawarma, I don't think ng sagot mo, biktima kayo. Wow. Hindi kayo biktima, naisahan kayo ng inyong prangkisa, ng inyong franchisee kasi mahina ang sistema. Ang sistema ninyo, alagaan ninyo bawat franchise, huwag yung kuha ng franchise, pagkatapos bahala kayo sa buhay ninyo, mga franchisee ninyo mismo, nirareklamo kayo, nasa file na ho namin yan. So therefore, indemnify, settle, take care of your customer. And shut the F up, para sabihin ninyo, biktima kayo. I don't think that's gonna be an excuse. Makinig kayo. Meron kayong pananagutan sa komunidad. Ang inyong negosyo ay isang pribilehyo binigay sa inyo ng lokal na pamahalaan, ang inyong paggawaan sa Quezon City. Dito sa Tandansora, siguro dapat ma-inspeksyon yan dito sa Quezon City. Kami ho mismo magsasabi para makita kasi lahat na supply ninyo sa Quezon City, sa may Tandansora, malinis bang inyong paggawaan? Baytay ka muna. Baka nakakalimot na kayo. Yung health and sanitation ninyo, kumusta ba? Kaya tuloy nagkakalintik-lintik tapos i-distribute niyo sa ibang mga franchisee ninyo sa Metro Manila pero dito sa Quezon City. Kaya ang mayor ng Quezon City, si Mayor Joy Belmonte, kinakailan pati tawagan natin to para ma-inspeksyon yan, para makasiguro. Ang gagawin ninyo, mangako kayo na itong nangyaring, itong nangyaring insidente, kung nangyaring food poisoning, total, may mga doktor naman, may mga hospital, may medical records sila showing, matibay, na sila ho'y na food poison. Inamin nyo mismo. Yung inyong franchisee sa Bulacan, pinasaran nyo na, inamin nyo na. Ngayon, sampahan nyo ng kasong kriminal. Pero ang mga taong kasong civil liability ninyo, abay, ka muna. Hindi ho ako parang attorney rito. Nabubuisit yung mga, sila na nga ho na pinsala, pagkatapos sasabihin nyo kayo'y biktima. Sino bang kumain? Saan ba nang galing? O hindi ba? Sa factory?
Kaya attorney, pakisabi na lang sa inyong magiting na may-ari na kumbaga pati kami gustong lagyan ng commercial. Ayaw namin. Kasi baka ba pag commercial, pati kami masisisi. Hindi kami magtatanggap nunca ni isang spot. Ito, commercial nyo ngayon sa amin. Kino-commercial namin kayo para tuwirin ang inyong kamalian at hindi kayo makakapagpinsala. Huwag na kayong uulit. At this point, yung mga tao na yan, importante sa lahat na maging biktima, kumuha na kayo ng abogado, class suit na kung gagawin ninyo. Hindi po pwedeng ganyan. Indemnify yung mga taong isa-isahing imbestigahan ninyo, pangakuan ninyo na hindi na mauulit, ipapakita ninyo yung mga bagay na inyong hakbang na gagawin sa pagbabago. Hindi puro, ay, biktima ho kami. Shut the F up. Paano kayo naging biktima? Yung biktima, yung mga nagsuka, nagtae, ang sakit ang tiyan, hanggang kasalukuyan. Hindi kayo biktima. Sa inyo, negosyo lang eh. Yung negosyo na yan is a pribilehiyo. Kaakibat ng pribilehiyo, pananagutan. Ang kataas ng, hindi lang responsibilidad, pananagutan sa inyong mga customer na napinsala. Pananagutan ng inyong franchise sa nagawa nila at ang pananagutan ay nasa shawarma mismo yung gawa niyan. Hindi po pwedeng sabihin, abay, hanggat ano. Sa susunod, dahil shawarma, siguro kung nanonood man sa atin dito, mga ibang mga bumili na kayo ng indemnity insurance just in case maulit-uli. At least may pambayad na kayo. Mahirap yung biktima kayo eh. Hindi na to first This is not the first strike, shawarma shock. Kaya shocking para sa akin. This is not the second strike. Ang second strike, yung first strike, mga empleyado ninyo. Nilantad yung dugyot ng inyong pagawaan. Shawarma shock, nakita dyan. Second strike, nilantad nito ng mga inyong mga franchisee na mahina ang inyong komunikasyon, yung ito'y feedback mechanism na ayusin nyo agad ang problema. Third strike, eto na mismo mga customer. Abay, ka muna. Ayus-ayusin nyo. Kumuha pa kayo ng magaling na abogado. Siguro alam niyo yung ibig sabihin ng indemnification, which is basically pananagutan, katumbas niyan sa salitang Tagalog, daños de perjuicios. Maraming na perwisyo. Abay, sana naman walang napinsala. Kami nagsasabi lamang ng totoo, hindi ho kami anti-business kasi may record na ho kayo. Punta lang ho kayo sa aming YouTube TV para makita nyo ho. Search yung sinasabi ho namin, the history. Una ho, para makita nyo sa amin, ayan ho, sa loob ng dugyot na kusina. Paborito nyong shawarma. Pangalawa, ang kanilang response sa loob ng dugyot na kusina, response, ito'y sagot ho na may-ari. Wala pa rin pagbabago. Second strike, sa ito ho, yung mga second strike, mga panis na mga supply na i-deliver sa mga franchisee. At pagkatapos nagreklamo at ipinakita lahat, hindi raw sila masyado pinakikinggan. Pangatlo, eto na ho ang hinainan, Mariosep naman. Nadali. Ang nadali ho sa Marilao, Bulacan, yung mga nandyan, Sus Mariosep. Ayusin nyo na kasi, wala na maraming sat-sat. Ganon kasimple. Kinakailangan ba may isang bitag pa na Bentulfo magsasalita rito? Ako magsasalita lamang ako rito sa ngalan ng katotohanan. Walang paninira. Narinig na ho natin yung may-ari. At ang may-ari gusto raw maglagay ng commercial sa amin. No thanks. No thanks. No, thank you, but no thanks. Pangalawa, eto na ho sinabi ho namin sa inyo, ayusin nyo na lang. Sa halip na ilagay nyo commercial sa amin, baka sabihin namin milyon-milyon ang commercial namin, ibayad nyo doon sa mga napinsala. Makakatulong pa kayo sa ngalan ng sinsabing serbisyo publiko. Huwag nyo kaming iinsultuhin. Huwag kayong magpapadala ng text sa amin. Huwag kayong kukuha ng mga pader-pader kung sino may mga tulay ninyo. Susunugin namin ang tulay ninyo sa amin. Hindi, ang tulay ninyong gawin sa taong bayan. Sila ang may doon kayo managot. Huwag sa amin. Kasi kami lang ho the bearer of bad news. Bad news yung nangyari. Hindi ho ba? The bearer of good news din ho kami. Kung kinakailan purihin kayo, pupurihin namin kayo. Pero nagkulang ho kayo rito, ayusin nyo.